Alam mo ba, ang Senado ng Pilipinas ay isa sa pinakamahalagang institusyon ng pamahalaan na gumaganap bilang mataas na kapulungan ng Kongreso. Dito hinuhubog at sinusuri ang mga batas na may malaking epekto sa bansa at sa buhay ng mga Pilipino. Nagsimula ang kasaysayan ng Senado noong 1907 sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa ilalim ng Philippine Commission at Philippine Assembly. Noong 1916, sa bisa ng Jones Law, formal na naitatag ang Senado bilang hiwalay na kapulungan kung saan ang mga senador ay kumakatawan sa iba't ibang distrito ng bansa. Noong 1935, sa ilalim ng Commonwealth, nagbago ang sistema at pansamantalang inalis ang Senado, pinalitan ng isang unicameral National Assembly. Ngunit noong 1940, ibinalik muli ang Senado bilang bicameral legislature, kasama ang mababang kapulungan o House of Representatives sa panahon ng Batas Militar 1972-1986. Muling nawala ang Senado at napalitan ng Batasang Pambansa. Pagkatapos ng People Power Revolution noong 1986, ibinalik ang demokrasya at muling binuksan ang Senado sa ilalim ng 1987 Konstitusyon. Sa kasalukuyan, ang Senado ay binubuo ng 28 na senador na inihahalal ng buong bansa at nagsisilbi ng 6 na taong termino. Ang kanilang tungkulin ay gumawa ng batas, magsagawa ng investigasyon, at magsilbing tagapagtanggol ng karapatan at kapakanan ng mamamayang Pilipino. Hanggang ngayon, nananatiling mahalagang haligi ng demokrasya, ang Senado ng Pilipinas, isang simbolo ng boses ng bayan at tagapangalaga ng batas ng bansa. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, follow mo lang ang page para sa mas marami pang history at kaalaman ng mundo.